Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Breaking. CCTV footage ayaw umanong ibigay kay Boying. Mas lalo pang umiinit ang kontrobersya sa Senado matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na umano'y tumanggi ang Senado na tumanggap ng subpoena para sa hinihinging CCTV footage at iba pang records kaugnay ng tensyon at insidente ng warning shot noong Mayo 13. Sa ulat na inilabas, sinabi umano ni Remulla na nais ng ombudsman na makuha ang security camera footage mula sa Senate Complex bilang bahagi ng investigasyon sa naging standoff sa pagitan ng Senate Security at mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Ngunit tumanggi umano ang mga kinauukulan sa Senado. Iginit din ni Remulla na considered served na kahit hindi natanggap ang kanilang subpoena. Matatandaan ang umani ng atensyon online ang social media post ni Attorney Israelito Torion, abogado ni Senator Bato de la Rosa, matapos niyang questionin ang kapangyarihan umano ng ombudsman laban sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Sa kanyang post, diretsa niyang tinanong, "Can the ombudsman preventively suspend the chief of OSA?" With utmost due respect, no. Nagbahagi rin si Torion ng legal analysis na nagsasabing ang Senate Sergeant at Arms ay hindi lamang ordinaryong executive official, kundi isang opisyal na direktang nilikha at pinananatili umano ng Senado alinsunod sa constitutional authority nito upang pangasiwaan ang internal affairs at seguridad ng kapulungan. Matatandaan ang naging sentro ng usapin si Acting Senate Sergeant at Arms Retired Major General Mau Aplaska matapos siyang magpaputok ng warning shot habang may mga armadong individual umano sa GSS compound na konektado sa Senate offices. Nauna nang ipinaliwanag ni Aplaska na bahagi lamang umano ito ng kanilang standard security protocol matapos nilang makakita ng mga armadong tao na wala na umanang coordination sa Senate security. Normal naman sa procedure namin ito challenge dahil hindi pa namin kilala yung mga armado dahil wala silang koordinasyon. Yan ang paliwanag ni Aplaska. Samantala, iginit naman noon ng NBI na legal at lehitimo umano ang kanilang presensya sa lugar dahil may kahilingan mula sa GSA's management upang i-secure ang compound. Sa ngayon, wala pang opisyal na paliwanag ang Senado kaugnay sa napaulat na pagtanggi umano nitong tumanggap ng subpoena para sa nasabing CCTV footage. Ayan. So, talaga, umiinit ang labanan o bangayan. Sana totoo yung opinion ni Attorney Torion na walang kapangyarihan ang ombudsman sa pagsuspende sa Sergeant at Arms ng Senado. Sana totoo. Baka hahantong ito ng hindi naman kaya constitutional crisis. Wala na, nakakaya na po ang nangyari sa Pilipinas. Kasi yung putukan sa Senado noong March 13 ng gabi, laman ng international news. Nasundan ng pagtakas ni Bato. So it's a developing story. Gawin mo, isang sitting senator, inisyuhan ng warrant of arrest. Hindi na aresto dahil abtik, mahina ang mga NBI agents. Mamaya, nagtangkang lusubin mga puwersa ng gobyerno
excuse me, nagtangkang lusubin ang Senado, kaya lang nagkaputukan. So, naging war zone ang Philippine Senate na bagay na pati yung kaibigan ko sa US nagtatanong ano nang nangyari sa Senado. Hindi ko alam, nagkaputukan na pala. Kasi gabi yung nangyari, nakatulog ako. Nauna pa siyang nakaalam na nagkakaputukan na sa Senado. After that, tumakas na o nakatakas na si Bato. So ito, continuing story na sinuspende ang Sergeant at Arms ng Senado, tapos ngayon ayaw namang ibigay ang CCTV footage. So anong kalalabasan nito? Constitutional crisis? I don't know. So those are, ito ngayon, sa analysis ni Attorney Guanzon, sa lahat ng pangyayari sa Senado for this week from Monday up to now, ang pinaka kinatatakutan ng mga ibang senador dyan ay yung pagbabalik ni Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee Chairman, dahil ipapatawag niya na ang mga Brave 18 Marines at iba pang mga testigo na dapat tawagin na hindi naman tinatawag ng dating chairman, at ito mabubulgar na ang mga pangalan. Yan ang pilit na pinagtatakpan o itinatago. Kaya hindi tinawag yung mga testigo na yan. Kaya dito ngayon ang sentro. Yan ang gusto nilang pigilan. Yung pag-resume ng Blue Ribbon Committee hearings. So, sana, ako darasal ako na sana mapanatili yung majority ng Senado, yung Brave 13, sana they will remain solid, walang aalis sa kanila, walang mangigibang kampo, at I'm sure kung solid yung Brave 13, si Marcoleta na ang magiging chairman ng Blue Ribbon. Yan na, exciting na naman ang Senado. Yung impeachment trial ni BP Sara, secondary na lang yun. Kasi given na yun, mananalo na si BP Sara. Ang kinaabangan ngayon ng taong bayan, yung mabubulgar na ang mga nasangkot, mga mas matataas na utak sa flood control scandal na nangyari sa ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Muna ni ang atop ni nanay sa natagaan na mo og yero. So muna ni gid ang itsura sa iyang atop nga mga dagko na gyud og buslot. Ipang sapahan og silupin makita man gani. Tungod sa kakaraan na. Titing pag ay matisa o kanang ting mga Tekton ka sum ko man yan. Dagi-dagi nga pasalamat ko ha o kuan. O may bagya Karon mo na ni among gihatag nga yero. Guro, ayun
Sila sa Big Hook. Sila sa